Amen? Welcome sa The Message Tabernacle Fellowship. Now, ito yung aking kinuha na lang na pamagat, no? Na ilang beses itong sinambit. Diba, Nam? Yung words na God's own life. Okay? Ito yung ating title. O, ito yung ating subject. At ang scripture naman na ginamit ko ay, of course, ay lahat naman, no? Kahit mga bata. Kahit nga siguro 3 years old ay kabisado ito, no? May mga churches kasi na 3 years old pa lang, tinuturuan na nila magbasa ng Bible. So, sabi dito sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." So, take the word everlasting life. Yan yung nais kong bigyan ng pansin, malalim na pansin o malalim na pag-aaral. Itong ginamit ng King James Version, na of course ito yung ating talagang Bible English version na ginagamit talaga, no? Kahit dito sa bahay, ang Bible ko ay mga KJV, no? Then another scripture ay yung John 10:15 dito rin sa King James Version. "As the Father knoweth me, even so now I the Father, and I lay down my life for the sheep." So, kunin natin yung word na my life. Now, kanina doon sa John 10:16, binanggit yan yung everlasting life. Okay, life. Dito naman ay the same word, no? Dahil English nga itong binabasa natin, kaya may mga the same word. Now, always remember na ang English word kasi, 80% ng English language ay 80% niyan ay mga hiniram na salita galing sa mga iba-ibang mga languages. Tama? Spanish, German, okay? So maraming mga hiniram na salita. 80% pag tinignan niyo yan sa computer, no? Okay? Mapapansin niyo rin na the same word sa English, may mga the same word, literally same spelling. Pero kapag binasa niyo na yan sa isang sentences o phrases o grammar, ay iba na ang meaning. Meron namang same word, same spelling, pero pagka ginamit na siya sa sentences, ay nag-iiba na ang meaning. Di ba? Yung nakaraan sined ko yung homonyms. Okay, kaya we must aware pagdating sa English translation. Okay? O sa English words, dapat aware tayo dyan. Ganon din naman sa Tagalog. Kasi ang Tagalog din naman, hindi yan all original na talagang Tagalog eh. At kung paano ang English, marami mga hiniram na lengguwahe sa ibang lengguwahe, ganon din naman ang Tagalog. Kahit nga yung Bisaya eh, hindi yan original. Yung mga Bisayan languages, may mga hiniram din yan ng mga ibang lengguwahe sa ibang languages. Di ba? Yan ang kaibahan naman ng tinatawag na Greek at Hebrew. Yan talaga all original yan. Okay, now, may mga Greek word na wala talagang exactly equivalent sa English. May mga Hebrew word na walang exactly equivalent sa English. Okay? Kaya sa Greek or sa Hebrew, hindi pwede na same word, literally, same spelling, pero same meaning. Walang ganon sa Greek. Walang ganon sa Hebrew. Sa English, ganon, may ganon. Kaya, dapat aware tayo dyan as a Bible student
by student of the word. Si Buddy Banam, student of the word. Kahit na bukas pa ang selyo si Buddy Banam, tumatakbo pa rin siya. Kapag may mga confusion sa mga words, sa translation, from English translation, tumatakbo siya sa kanyang concordance, tumatakbo siya sa lexicon, sa Hebrew and Greek lexicon. Tumatakbo siya doon para tingnan yung difference ng mga words. Okay? So dapat aware tayo doon, lalo kung mahilig tayo mag-share. Amen? We must be precise para hindi natin ma-mislead. Okay, mahirap yung maging yung nag-share ka, lalo nagtuturo ka na nadadala mo sa maling direksyon yung mga nakikinig sa iyo. Okay, yan yung iniingatan natin dahil nanggaling tayo diyan, no, sa ganyang klase ng leadership. Okay? Na kung ano-ano yung mga turo na lang dahil nga ang pastor ay headship, amen tayo ng amen. Di ba? Para tayo mga inosente. Pero actually, hindi naman talaga inosente. Mga fanaticism lang tayo noon. Okay? Fanatismo. Kahit na hindi natin nabasa, kahit hindi natin narinig sa message, basta sinabi ni pastor ay headship, revelation yon. At ipaglalaban ko yon hanggang saang mang debate yan. Ipaglalaban ko yung revelation ni pastor. Kahit hindi natin narinig yan. Kaya hindi tayo mahiling magbasa, hindi tayo mahiling mag-research, hindi tayo mahiling mag-aral, hindi tayo marunong gumamit ng concordance, hindi tayo gumagamit ng lexicon. Basta, literally, kung ano narinig ko sa pulpito, sa bibig ng headship ko, yun na yung revelation. Kahit hindi ko mabasa. At kahit merong mababasa na contradict doon sa sinabi ng headship ko, doon ako sa headship ko. Ganun ako noon. Okay? Kaya ngayon ay lagi kong sinasabi sa inyo na bukod sa pinagpala tayo ng Panginoon, ay ang much more blessing na natanggap natin ay yung inalis tayo doon sa ganong kalagayan. Okay? Kaya kung hindi man same situation yung kalagayan natin as a church doon sa ating pinanggalingan, kahit na katedral pa yung church na pinanggalingan natin. At kung merong rewind, di ba? Yung pelikulang rewind. At kung merong rewind, ganun din yung gagawin ko. Aalis at aalis pa rin ako doon. Magre-rewind, di ba? Yung pelikulang rewind. Yung i-rewind yung buhay mo. So pag may rewind, babalik ka uli doon. Ganun pa rin ang gagawin ko. Aalis at aalis pa rin ako doon. Di ba? Kaya mahalaga sa pag-aaral as a student of the word ay we must be precise. Okay? Hindi lang yung makapagdaldal lang tayo. Si-share ka, nakapagdaldal. Kasi madali lang mag-preach. Di ba? Magbasa ka lang sa pulpito, preaching na eh. Basahin mo lang yung mga quotes, preaching na. Baka isang oras ka, preach na ako. Okay? Now, gusto kong bigyan ng pansin itong binasa natin, okay? Na sa John 3:16, yung everlasting life, at yung my life. So, parehong life. Now, doon ba, kung gagamit tayo ng ginagawa ni Buddy Banam na technique ng pag-aaral, paghahanap ng original word of origin, gumagamit siya ng lexicon, yung Hebrew and Greek, subukan din natin na gayahin yung pamamaraan ni Buddy Banam, yung method si Buddy Banam, no? Na pumupunta siya sa original word, yung Greek in Hebrew. Pag Old Testament, yan ay Greek. Tandaan nyo, Hebrew. Okay? Pag New Testament, yan ay Greek. So si Buddy Banam meron siyang Hebrew and Greek lexicon. Okay, kaya nga madalas yung in-example sa inyo, noong 1964 niya lang talaga inaral yung Philippians chapter 2, yung binasa niya in the form of God, in the form of man, yung more form, hinanap niya yun, agad-agad, pumunta siya sa kanyang Greek lexicon. At nakita niya, from English na form, hinanap niya sa original Greek, nakita niya, and morphe. At sabi niya, isang araw niya pa nga hinanap eh. Pero sa atin, segundo lang kapag dinaan mo sa Google. Diba? So, ganun kasipag si Buddy Banam, ganun yung kanyang pamamaraan kapag merong confusion doon sa English translation. Kaya,
Kaya yung sinasabi ni Buddy Branham na the Bible, the absolute, it's not really the translation. Kaya hindi pwede na maging miyembro ka ng King James movement. Oh, ito lang talaga ako kung anong translation ng ito yung absolute ko. Hindi pwede yun. Okay, mamaya malalaman natin bakit hindi. Now, tandaan nyo yung word na gusto ko bigyan ng pansin, yung everlasting life at yung my life. Yung both, may mabasa kayong life at dito sa John 10:15 life. Okay, isa lang ba ibig sabihin niyan? Kasi same word, same spelling. Isa lang ba ibig sabihin niyan? Isa lang ang tinutukoy na life dyan sa John 3:16 at isa lang din ba na tinutukoy, the same din ba yan sa life dyan sa John 10:15? Kasi literally, same word, same spelling. So iisipin ko, isa lang. Tama? Now, maglalabas ako dito ng mga 4 na Bible English translation. Okay, una dito ay yung ginagamit natin. Okay? Pero hindi ako member ng King James Movement, na wala akong ibang Bible, puro gusto ko King James lang, ayoko na ng iba. May mga gano'n kasi mga pastor, may mga gano'ng mga end time. Ayaw ng iba. Diba? Parang dogmatic sa ibang dogmatic lang siya dun sa King James Version. Kasi ito ang pinakatama, the translation. Okay? Eh sabi dito sa King James, ang word na ginamit niya, everlasting life. Dito naman sa NIV, New International Version naman. Ganon din, pero ang ginamit niya naman ay eternal life. Another English version ay yung New Living Translation. Ang ginamit niya ay eternal life. Sa English Standard Version, ganon din ang ginamit niya eternal life. So, bukod tangi itong si, or isa sa mga ilan lang na gumamit na translation, no? Hindi ko sinabing si King James lang. I believe may mga ibang translation din. Pero karamihan ng mga English translation ay eternal life ang ginamit. Bakit kaya? Bakit hindi na lang sila ginaya si Hindi na lang sila ginaya si King James Version. Di ba? Bakit ba? Eh sabi ng mga Muslim, magugulo ang Bible niyo, daming translation. Kami iisa lang, Arabic lang. Original talaga, Arabic. Eh kayo mga Kristiyano, ang daming Bible niyo. Di ba? Diyan tinitira yun ng mga Muslim, mga Kristiyano. Sobrang dami ng translation. Kaya nagdi-debate kung ano talaga ang tamang translation. Okay? Kaya nga delikado kapag hindi natin naunawaan yung sinabi, the Bible is my absolute. Kasi pwedeng pipili ka dyan ng absolute mo. Okay? Kaya huwag nating illiterally o ma-misinterpret yung sinabi ni Buddy Branham na the Bible is my absolute. Dahil kung literal mo yan, saan kayo pipili dyan na version? Sinong gusto dito? NIV. Sino gusto yung word eternal life? Sino yung gusto everlasting life? Kasi pag kinuha mo yan sa English definition, yung English word, magkakaiba ng meaning na yan. Tama? Mamaya, ipuprove natin through Brother Branham's message. Okay? Now, okay, sabi niya, you know what the word? Alam niyo ba yung salita? Sabi niya, not go into Greek things. That's to be taught amongst the people who talks Greek things. Okay. Sabi niya, dito sa tabernacle, sa Barong Tabernacle, we don't talk Greek things. Hindi sila nagsasalita ng mga Greek kasi mga Amerikano sila eh. Okay? Pinag-uusapan talaga nila sa tabernacle, we talk Jesus Christ in this tabernacle. We don't come with swelling words here, yung pagalingan ng pagsasalita, lalo yung pagpo-pronounce. We come here with knowing nothing but the power of resurrection of Christ. But the very word, Greek word, means eternal life. Okay? Ano yung Greek word na yon na eternal life? So kung kukunin natin yung translation
ng eternal life, saan tayo kukuha? O kunin na lang natin sa NIV. Kasi eternal life talaga. Literally, eternal life talaga ang ginamit niya. Hindi katulad sa King James Version, everlasting life. Okay? So, sabi niya, yung eternal life, hindi yan yung Greek word. Yan na yung English translation ng Greek word. Na kapag tinranslate mo yung Greek word na yon, ang ibig sabihin, eternal life. The same Greek word in the translation. I got the Hebrew and Greek. Oh, diba na may Hebrew and Greek? Diba? Meron siyang lexicon. Pareho. Pinag-aaralan niya, sabi niya. And I studied it. So, pwede ba natin sabihin, theologian pala si Brother Branham? Hindi, tanga ka lang. Diba? Si Brother Branham, kahit nga, hindi nga nakapagtapos talaga ng high school talaga, ng 4th year. Okay? Hindi rin nakapag-college, pero, di ba masipag? Okay, nag-aaral talaga siya. Eh sabi niya, I'm not a scholar in it. So, hindi ibig sabihin na kapag meron kang Hebrew and Greek lexicon, dapat scholar lang. Hindi. As a student of the word, okay, kailangan mo din yan. Okay? Lalo kung magtuturo ka. Kahit sabihin mong Bible lang ako, kailangan mo yan as a student of the word. Okay? Hindi scholar si Brother Branham, pero I just know a few words sa mga Greek kasi nag-aaral siya eh. Hindi niya pinag-aralan lahat ng mga Greek words. Pero alam niya kasi nagbasa siya ng tinatawag ng mga translation, okay, sa Greek at sa Hebrew. Kaya I just know a few words, just something to help me out para makatulong sa kanya bilang student of the word. Kaya hindi porke gumagamit tayo ng Greek and Hebrew translation, ay wala sa message yan. Diba? Denomination yan. Okay? Theologian na. Okay. When somebody goes to fusing, ito na. Kapag meron ng debate, okay, meron ng kaguluhan, may argument na nangyayari, I know how to cut them off at it. Alam niya kung paano niya ito puputulin o aayusin. Okay? But when it comes to a place like this, that when the same Greek word that speaks of God's life speaks of the same life, He gives you in the both Greek words and the life of God or eternal life is pronounced C-O-E. I-pronounce nyo ngayon. Sino marunong pronounce yan? Greek word yan So dapat ang pronunciation nyo, Greek pronunciation. So meron talagang English pronunciation yan, pero meron talaga yung tinatawag na yung Greek pronunciation. Kaya yung mga scholar, alam nila ang tamang pronunciation ng C-O-E. Pero pag sa English, basahin natin sa English, i-pronounce natin. Di ba? Ang nariyan, sowe. Di ba? Sowe. Pero mali pa rin sa English. Hindi ganyan ang English pronunciation niyan. Hindi sowe. Di ba? Sarili lang nating pronunciation yan kasi mga Pilipino tayo pag nakabasa sowe. So hindi yan ang tamang pronunciation ng C-O-E. Okay? So pagka pronounce mo yan, ang tamang pronunciation ano? O sige, pag-aralan nyo lang para excited. Basta C-O-E. Soy. Soy. Okay. Sa English sa English. Pero meron pa talagang Greek scholars pronunciation niya kasi pinag-aralan nila yan kung paano i-pronounce ang tama yung Greek word na yan Okay? Pero tayo dito sa end time, sowe. Ganun lang ka di ba? But as many as receive him, give he the power to become the offspring of God. Okay? Kaya makita nyo, ang kinokot niya ay ano? Ano kinokot niya? Bible. Kaya nga, sa pagbabasa din, tingnan nyo din yung mga sign. Katulad niyan, merong quotation mark. Di ba? Quotation mark tawag yan Tama?
quote, quotation mark. Kaya meron ibig sabihin, ang nagsabi nun, hindi mismo si Buddy Branham. Kinote lang ni Buddy Branham yung sinabi ng Bible. Kaya pag iba ang nagsabi, hindi mismo si Buddy Branham, nilalagyan na nag-translate niya ng quotation marks. Okay? Yan, kita niyo may mga quotation. He said, sabi niya, I give you them eternal life. Sabi ni Jesus yun. So, kinakot niya yung sinabi ni Jesus. Kaya hindi ka pwede sabihin, hindi pwedeng sabihin, sinabi ng denomination niya. Paano masasabi na hindi si Buddy mo nagsabi niyan at sinabi ng denomination? Ayan may quote and unquote, quotation mark, tama ka, sinabi nga denomination. Pero kung kung walang quote and unquote, ibig sabihin, si Buddy ba nang talaga nagsabi nun? Hindi naman pwede mas magaling ka pa doon sa nag-translate. Okay? So, yung soy, ay eternal life comes from the Greek word soy. I want to read from the 14th verse. Ito lang, St. John 4, 14th verse, including 23rd. Okay, yan yung scripture. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up to everlasting life. Okay? So, ang ginamit naman dito ay everlasting life. Sino yung gumamit ng everlasting life na translation? Si King James. Pero yung tatlo kanina, doon sa 4 na example ko, ay puro eternal life. Now, ano ngayon ang comment ni Buddy Branham dyan? Sabi niya, the word there, yung everlasting life, is really not everlasting. Hindi talaga everlasting eh. Kasi pagdating sa English definition, English dictionary, maghihiwalay ng landas yung word na everlasting at eternal. Maghihiwalay sila ng landas. Magkaiba talaga yan. Okay? Pero mas pinili ng tinatawag na King James, pinagdebatihan pa yan ng King James Council eh. Kung ano talaga eh. Gagayahin ba natin yung iba? Hindi sa atin, everlasting life. Pareho lang yan. Diba? Ganun ang usapan dyan ng King James. Kasi may council yan eh. Okay? Kaya sabi niya, now, the word there is really not everlasting. Hindi daw talaga everlasting eh. Ako, maniniwala ako kay Buddy Branham. Di ba? You see a little mark on it. It is in. If you got a King James Bible. Ayun. Di ba? Balik tayo doon sa King James Bible. Yan. So, ang gamit niya sa King James ay everlasting life. So, kung pagbabasehan natin yung statement ni Buddy Branham, yan, sabi niya, kung pagbabasehan natin yan, sabi niya, hindi naman daw talaga everlasting. So, kung papipiliin tayo sa 4 na translation, saan kayo? Doon sa everlasting life o doon sa gumamit ng eternal life? Akala ko ba ang gusto niyo lang King James version lang ang gusto niyo? Kasi pag bumibili kayo ng Bible, ang hinahanap niyo lang King James lang talaga eh. Na para bang miyembro kayo ng King James movement. Kahit hinahanap niyo ng King James eh. 'Di ba? Kasi ang iniisip natin pinaka-precise. 'Di ba? Yan ang na-inject sa atin eh, pinaka-precise to. Ayaw namin ng ibang translation. Ang tawag na diyan, nagiging dogmatic ka na. Okay? Kasi hindi ka na open sa ibang translation. Kung pinirmit ng Diyos ang King James Version na mag-exist as English translation, yung iba bang English translation Bible, hindi ba pinirmit ng Diyos na mag-exist din sa mundo natin? Kapag kinulong mo lang yung sarili mo sa isang version lang, magiging dogmatic ka na. At hindi mo na babasahin itong mga sinabi ni Buddy Branham. I-skip mo yan. Ayoko niya sinabi ni Buddy Branham. Binabakbakan yung King James eh. Kinukorek niya yung King James. Kaya marami dito, parang miyembro ng King James movement. King James only. Ayaw nila ng iba. Di ba totoo yan? Maraming ganyan. Gusto King James lang eh.
Oh. Pag-download na cellphone. Di ba? Mag-iisip tayo ngayon. Puro King James lang ang gusto natin. Tapos ayaw pa natin ng Greek tsaka Hebrew. Kaya mahirap habang buhay na ano. Di ba? Habang buhay na dogmatic. Okay? In the original, ayan daw sa original. Ano ba ang original? Greek word. Ano ang sabi? Kapag tinranslate mo sa English, yung original na Greek word na soy, to eternal life. Okay. Ngayon, kung gusto mo pa rin ng King James, di pwede mo mag-iba. Everlasting life pa rin. Pero, at least, merong sinabi ng propeta na mas tinatama niya yung exact talaga na translation. So, everlasting ay ano? Ano sabi niya? It's just a while. And that's why nagkaroon ng problema ngayon sa everlasting punishment. Ang everlasting punishment, nagkaroon ng doktrina na eternal punishment. Eternal damnation. Nagkaroon ng eternal sun. Tingin nyo kaya, sino nagpagulo? Si Libro James. Di ba? Sana kung umagri na lang sa tatlo, baka, di ba, baka hindi nag-exist yung turo na eternal punishment Eternal damnation, eternal sun And that's why, lagi ko inuulit sa inyo na kapag sinabing the Bible, yung word mismo, yung revelation mismo, yung exact interpretation mismo, not really the languages, not really the translation. Ang tinutukoy niyo yung word. Okay? Yung exact o yung revelation. Okay? Kaya ang revelation talaga ay ano, is not really everlasting. In the original, says to eternal life. Kasi pag pinanghawakan niyo yan, na eksakto talaga everlasting O sige, eternal hell. Ay, hindi yan eternal hell. Everlasting. O ngayon, nag-everlasting ka ngayon. Ayaw mo gawin eternal yung hell. Kasi walang eternal hell. Pero, ayaw mong i-correct yung everlasting mo. Kasi, naging dogmatic ka lang sa King James Version. Di ba? Eternal is forever. Now, the word everlasting is translated from the Greek word, ano yan? Anong basa ngayon dyan? Sige. Yeah. Which is derived from the root word. Yun basa dyan? Di ba? Ang hirap kasi Greek word, may pronunciation talaga yan. So, kailangan, tatakba ka ulit, papakinggan mo kung ano yung pinapakinggan ko sa iyo, di ba? Anong pronunciation kanina? Yun. Yun ba? Okay, so bala, basta, yan yung spelling na lang. Okay? Na, yung word na yan can mean eternal. Okay? Can mean eternal. But, often, the correct definition, ang tama daw, ay ano? Age, hindi talaga eternal. Yan yung Greek word na pag translate mo sa English ay everlasting. Pero ang correct talaga na definition niyan ng Greek word na yan na aeon, ay ano? Age. Hindi talaga eternal. Pero, di ba? Pagdating sa English translation, ay pareho lang daw yung eternal tsaka everlasting. Okay, kaya sabi ng King James Council, everlasting sa atin. Kasi everlasting eternal din Okay? Pero kung magiging precise tayo, sabi niya, but often the correct definition is age. Now, kung by revelation, pagdating sa mga translation na yan, of course, kung mabasa man natin ay everlasting life, ang revelation natin talaga, eternal life. Okay? Pero pag may nabasa kayo eternal hell, ano na revelation nyo? Mali na yun. Pwede yun, everlasting hell.
o everlasting punishment. Okay? So yun yung revelation, yung sinasabi kong the word is the absolute, the Bible is the absolute, not really the English translation. Kaya wag ko kayo magpamembro sa King James movement na King James Bible lang only. Di ba? Karamihan sa end time, membro yata ng King James movement eh. Now, sa question and answer. Now, if you take it in the lexicon, di ba na may lexicon? Then the word aeon means a space of punishment. Kaya everlasting punishment. Hindi mo pwedeng i-translate yan sa eternal punishment. Kundi magkakaroon ng eternal life yung mga pinarusahan doon sa hell. Okay? In the Greek lexicon right here, space of punishment or time of punishment. They shall go away into a time of punishment. The word is used A-I-N-I-O-N. Kasi si Buddy Banam, hirap din siya i-pronounce eh. Kaya ini-spelling na lang ni Buddy Banam. Ganon din tayo. Nahihirapan din ako i-pronounce eh. Kasi hindi naman tayo mga Greek scholar. Okay? Kaya kung tayo magpo-pronounce yan at mayroong mga scholar dito, mga Greek scholar, pagtatawanan tayo. Kaya si Buddy Banam, ini-spelling niya A-I-N-I-O-N. Aeon, which means times, a time, a limited time. Then take it back into translation here. Okay. The English, everlasting is a limited of time. Hindi talaga eternal. So ikaw, absolute ko yung King James Version My Bible is King James Version. My Bible is my absolute. Paano to kinokorek ni Banham? Yung absolute Bible mo. Yung King James Version Bible mo, kinokorek ni Buddy Banham. Hindi gagawin mo. NIV mo na ako pagka John 3:16, NIV mo na ako. Kasi sama sa NIV. So bibili ka ngayon ng NIV. Kaya ngayon, meron ka ng pagko-comparison ngayon. Di ba? Hindi ka na dogmatic. Okay? Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na lahat ng mga nag-translate, itong mga scholar ng King James Council, lahat yan, tama yan lahat. Hindi mo na pwedeng tayuan yun. Okay? Tama yun sa sarili lang pagka-translate. Okay? It comes from the Greek, a limit of time. The word aeon, or A-I-N-I-O, inuulit, diba? Ini-spelling diba na? Kasi sa tingin niya, mali yung pronounce niya eh. Means a limited time of punishment. Okay. But then, read the others. Basahin naman daw natin yung ibang translation. But this shall go into eternal punishment. Ibang translation naman yan. Sabi niya, that's different. Eternal life. Eternal comes from the word of eternity. Kaya hindi pwede na this shall go into eternal. Merong eternal punishment eh. So pag sinabing eternal, galing naman daw sa salitang English word na eternity. Okay? Now, sabi niya, now we read over there in St. John 5:24. Ito naman, pansin naman natin, napunta muna tayo sa St. John 5:24. Sabi diyan, ano yan? Quotation mark. Kasi Bible na nagsalita eh. Basta pag may nakikita kayong quotation mark, open and close mark, ang nagsabi diyan, Bible, kinukot niya yung Bible, yung John 5:24. He that heareth my word, ano sabi niya? Now, the real translation of that is not. Kaninong translation yan? Kay King James. Pero sabi diba now, the real translation of that is not he that heareth. Kay King James kasi translation niya. Parang ayaw ko na kay King James O bakit? Akala ko ba gusto mo puro King James lang? Diba? Parang habang buhay ka ng panatiko kay King James.
Ngayon, kinokorek ni Buddy Banham yung translation. Ang tama, ang real translation daw, ano, hindi daw hear it. Sabi si King James, that's the King James. The real translation ay ano, in the Hebrew. Nung matatak mo sa Hebrew. So pag tumakbo ko sa Hebrew at in-translate mo ng tama, ng real, anong dapat daw? Receive it, my word. So kung si Buddy Banham siguro, ang isa sa mga translator ni King James, baka ilagay ni Buddy Banham, hindi hear it. Receive it. Kaso council yan eh. Okay? Eh sabi niya, not he that heareth. Sabi niya, bakit? Anybody can hear it. Tama, di ba? Anybody naman can hear. So hindi lahat na nakikinig eh. Sinners, nakikinig yan eh. And everything else but he that receiveth, yung tumanggap talaga. So the real translation ay hindi hear it talaga. Kasi anybody can hear it. Can take it all. Not. He will receive it, one of my words, he that receiveth my word and believe in it. So, ano ang tama pala talaga? Receive it. So it's got to come to one final absolute, and my absolute is the word, the Bible. Hindi siya tumutukoy literally sa King James Version translation o anumang translation yan. O anumang langwahe yan. Kundi yung word. Yung ano? Yung exact interpretation. Okay? Kaya sabi niya, as a pastor here of the church, ganun din ako, may absolute is the word. At yung word na to ay yung sinabi niyang one final voice to the final age. Yung message, yung propeta. Yan yung absolute ko. Yung word for the age. Hindi kung ano-anong translation. Okay? Now, balik tayo dyan. Yan, apat yan. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa John 14:12. Akala nyo, ilang piraso lang yung kinokorek ni Buddy Banham. Marami siya kinokorek dyan ng mga scripture dyan sa King James. Kaya sabi niya, he said, okay? Quotation mark ulit. These things that I do, shall do also in greater this, greater things than this. Anong scripture yon sa King James Version? John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall be do also, and greater works. Okay? Sabi niya, greater. The word really isn't to our translation. Mali na naman. Hindi talaga yan ang sa translation eh. Ano daw? Not greater but more. So ang revelation pala, do sa translation ni King James na greater, dapat ang revelation mo more. So ano absolute mo ngayon? Yung revelation. Hindi mismo yung translation ni King James na greater. So pag binasa mo yung King James Version, dapat ang revelation mo sa greater, pag pinaliwanag mo yan, dapat ang paliwanag mo more. Kaya sasabihin mo, the word really, brother, yung sinabi dyan ni King James, the word really isn't to our translation. Not greater, brother, but more. So, yan yung revelation. Yan ang absolute ko. Greater works, but more works. So, hindi ko i-absolute yung translation ni King James. Kundi i-absolute ko yung final voice to the final age. Okay? Yan yung word. Yan yung message of the hour. Word of the hour. Kaya the Bible is my absolute. Word of the hour. I know, sabi niya. Dito ba? A little while, quote ulit yan sa Bible, a little while and the world won't see me no more. But you see me, and the things that I do, you shall do also more than this shall you do. I know you say the King James says greater. Kasi, anong ginawa ni Buddy Banham? Tinranslate ni Buddy Banham eh. Diba? And the things that I do, you shall do also more than. Ang ginamit niya ay more than. So, sariling version ni Buddy Banham to. Diba? More than this shall you do. Ngayon, magre-react ngayon yung King James movement. Ay, hindi yun ang sinabi ng absolute Bible ko ah. Ang sinabi ng Bible absolute ay ano? Greater. Pero sabi ni Buddy Banham, but the right translation is more. Hindi greater.
Kaya kinranslate niya, more than this shall you do. Hindi greater things shall you do, kundi more than. Kasi hindi pwede nahihigitan mo pa yung ginawa ni Jesus Christ. Mas magaling ka. Nahihigitan mo pa yung ginawa ni Jesus Christ sa kanyang earthly ministry. Kaya hindi niya tama yung translation ni King James na greater. Dapat daw ay more than. Mas marami. Diba? Pero hindi mo maihigitan. Okay? Kasi, mas mahaba yung panahon natin kay Jesus, 3.5 years lang ang ministry niya sa lupa eh. Kaya, the exact word, the right word is more. Okay? Not really greater. Kaya by revelation, may Bible absolute, kung ano yung sinabi ng propeta. More than this shall you do. Pero hindi ko sasabihin mali itong King James. Pero, ang mag-i-interpret sa akin, yung message, yung prophet. Okay? Kaya, wag nating literally na gawing absolute is my Bible, yung literal translation ni King James. Wag yun. Okay? Now, balik tayo sa title na God's Own Life. Kasi yun ang title natin. Pag tinype mo yan sa message, sa search, meron yan 63 results. Try nyo i-type sa mga cellphone nyo. Okay? Kaya ibig sabihin, simula 1954, yan, hanggang 1964, ilang taon yan? Yun pa rin yung teaching, di ba, na hindi niya binago yung God's Own Life. Yung Zoe, yung eternal life, hindi niya binago yun. Okay? Bukas o sarado man ang selyo, 1954 hanggang 1964, yung Zoe, God's Own Life, eternal life, ay hindi niya binabago yan. So it doesn't matter kung bukas na o sarado na ang selyo. Now, punta tayo na lang sa 1964. And the Greek scholar knows that the word, alam ng mga scholar kasi yun eh. Si Buddy Branham hindi scholar, pero nagbabasa siya ng mga Greek word. Yung mga Greek scholar books. Okay? Sabi niya, any Greek scholar knows that the word eternal life comes from the word C-O-E. Kita nyo, talagang halos ayaw i-pronounce si Buddy Branham eh. Di ba? Kasi nahihirapan si Buddy Branham i-pronounce. Okay? Zoe, which means God's own life. Yan. Nilakihan ko lang. God's own life. So, eternal life comes from the Greek word Z-O-E, or Zoe, which means God's own life. Yan. Yan ang pronounce sa English. Paki-pronounce. Ayan na. So, Zoe. Oh, yan. Sa English yan, ha? Sa English. Pero iba pa yung pronunciation kapag Greek scholar ka. Mamaya, may pronunciation dyan ng Greek scholar. Iba ang Pilipino, Zoe. ganyan ako magbasa doon. Zoe. Diba? At least ngayon, ay medyo lumalago tayo sa tamang pagpo-pronounce, no? Kasi hindi naman tayo tamad. Okay? When you receive eternal life, there's only one eternal life. That's the Greek word Zoe. Okay? Zoe. Zoe, God's own life. Yan. When you receive eternal life, there's only one form of eternal life. That's the Greek word Zoe. Is that right, brother? The brother says, yes. Zoe, God's own life. It was the blood of God when that life that come out of there bring back the life of God in us, which is eternal life. The Greek word is used Zoe, which means God's own life, and the very life that was in Christ. Ano yun? The very life na kay Kristo. God. Ano yun? Ano yun? Sa Greek. Zoe. Yun ang merong tinatawag na the very life. Kaya yung nag-translate nito, kinapital niya yung life. First capital ay L. Hindi small letter. Kasi yung nag-translate nito, nakakaintindi. Okay? Hindi niya in-small yan. Which is eternal life. The Greek word there is used Zoe, which means God's own life.
And the very life that was in Christ, yung very life na kay Kristo ay which was God. Okay? God's own life. Yung God's own life, yung Zoe, ay ano, yan yung very life na kay Kristo. That was in Christ, which was God. Yan, yung very life na kay Kristo ay eternal life. Zoe, which means God's own life. Kaya sabi niya, the body was a man, of course. But God, the Creator, who made the first man, sino yun? Si Adam. Where did he came from? Galing sa Diyos, kinreate siya ng Diyos. God, the Creator, without the help of anything, created the man. Hindi siya nangailangan ng tulong ng anumang bagay para likhain ng tao. Okay? God, the Creator, made the man. Sino na yung kinreate niya ngayon? Diba? Akala ko ba, bakit ngayon kinreate lang pala? God, the Creator, made the man, Christ Jesus, His Son in the womb of Mary. Okay? Yung Creator, kinreate niya ang kanyang anak na si Jesus Christ. Now, sa Old Testament naman, wala pa si Jesus Christ. Di ba? Si Jesus Christ, yung isinilang ni sa Virgin Birth. Abraham called him Elohim. That was Jehovah God. Okay? Elohim, God in the form of man. Hindi niya sinabing God in the form of man, Jesus Christ. Kasi ibang form of man yung isinilang ni Mary. Doon sa form of man na kumain, di ba? Doon sa panahon ni Abraham. Pinakain ni Abraham eh. Ayan no? Sitting there, eating the meat of cow, eating Bell's chops, drinking milk, eating cornbread. Di ba? Ano yan? Mukbang yan eh. Di ba? Parang mukbang sa panahon natin yan. Biro mo, dami pagkain eh. Meron ng meat of cow, meron ng veal chops, may milk, tapos may cornbread pa. God Himself, the Creator. So, eternal life comes from the Greek word Zoe. Okay, tandaan yan. Kasi mamaya, mayroon akong isi-share sa inyo, may tao na may sariling dictionary. Yung Zoe sa kanya, ang Zoe daw ay soul. May ganyang tao, may ganyang pastor, may ganyang ministro. Hindi ko na babanggitin yung pangalan kasi baka maging marites pa. Pero yan ay totoo talaga dahil pinanggalingan natin yan. Okay? Na yung Zoe, ang ibig sabihin, which means God's own life. Okay? So yan yung tao na yan. Yan, baka kilala niyo yan. Binlock ko na. Pambira, nakablock na. Tapos matindi pag nakilala niyo yan. Sabi ng tao na yan, pastor yan, ang Zoe daw ay soul. Zoe is soul. Okay, kaya talasan nyo, pandinig nyo. Yeah. Zoe is soul. Sabi ng pastor na yan. Okay? Walang pangalan ha. Baka mamaya pangalanan nyo. Now, punta nga yan tayo sa Greek lexicon. Okay, kasi yan yung mga binabasa ni Brother Branham kapag tatakbo siya sa Greek lexicon at sa Hebrew lexicon. Dito muna tayo saan? Sa Greek lexicon. Okay. Translation. Okay. Pronunciation. Zoe. Zoe. Diba say? Diba say? Okay. Hindi, ano yan? Zoe. Zoe. Yan. Kita nyo? Anong code yan sa Strongs? G2222. Kaya pumunta kayo sa Greek lexicon, ang code niyan na nilagay nila, Lexicon Strongs G2222. Yung Zoe. Okay? G2222. Take note ha, si Brother Branham, pinag-aaralan niya yung G2222. Alam ni Brother Branham yan na G22. Kasi nga, gumagamit siya ng
Greek and Hebrew lexicon. Alam niya yan. Hindi niya lang binabanggit na lang yan katulad na ginagawa po ng G2222. Pero alam ni Mother Banham yan. Na yan niya sa Greek and Hebrew sa Greek lexicon, ang code niyan ay G2222. Ano yung G2222? Okay? Number one, sabi dyan, sa outline of biblical usage, yung outline ng biblical usage, number one ay ano? Life. Tapos nahati pa sa dalawa. A, the state of one who possess of vitality or animate. B, every living soul. Okay? Number two, life pa rin. Of the absolute fullness of life. Okay? B, life, real, and genuine. Okay. Ngayon, yung Zoe, yan ay apply pwede yan literally or figuratively. Okay? At ikukumpara mo yan sa G5590. Ano yung G5590? Okay, mamaya. Ikumpara natin yung yung G2022 sa G5590. Okay. Hindi natin alam yung G5590. Kasi code nila yan ng mga Greek scholar Pero actually, binabasa natin kanina yan. Binasa natin yung G5590. Hindi natin alam na ang code nila dyan ay G5590 at G2222. Pero si Valdemar alam niya yan kasi nagbabasa siya ng Greek lexicon. Okay? Dito ba tayo sa strong lexicon sa G2222. Now, pagka pumunta ka sa Greek Concordance, okay, sa Greek Concordance, i-type mo yan. Marami yan. Okay, ilalabas ko na lang yung ilang piraso. Una muna, yung Matthew 7:14, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life. Anong life yon? Unto eternal life, tama. Kaya ang code nila dyan, sa life na mababasa nyo, hindi man yung capital, wala man yung eternal na nakasulat, nakalagay lang life, small lang lahat yan, pero pag dinignan nyo sa Strong's Lexicon, G2222. Ano ang G2222? Ano yon? Zoe. Ano yung Zoe? Eternal life. So, pag tinranslate mo yan, as a teacher, sasabihin mo yung leaded unto life ay leaded unto eternal life. Pero wala ka naman nabasang eternal. Pero ang revelation ay eternal life. Okay? Pwede ko bang sabihin everlasting life? Pwede kaya? Kasi yung everlasting tsaka eternal pareho lang daw Di ba? Now, dito naman sa Matthew 18:8. Wherefore, if they hand or thy foot offend thee, cut them off and cast them from thee. Okay, tinan nyo, kamay tsaka paa, puputulin kapag nakaka-offend. It's better to thee to enter into life, G22, half or main. Ano yung enter into life? G2222. Soy. Okay? Ganon din yan sa Matthew 18:9. Sabi niya sa Matthew 19:16. Okay? Sa Matthew 19:17. But if thou will enter into life. Okay? Hindi sinabing everlasting life. Hindi sinabing basta nakalagay lang dyan ay ang translation niya lang ay enter into life. Hindi sinabing everlasting or eternal. Basta ang nilagay lang dyan, ang sinulat na will enter into life. Yung life ay G2222. So ano yung life na yun? So yan. Meron naman translation sa Matthew 19:29, inherit everlasting life. Letter for letter, everlasting talaga. Pero sa Greek, G2222 din. Soy, eternal life. Pero sa English, nag-translate si King James, everlasting life.
Okay? Pero si Buddy Branham, kinokorek niya kanina yung exact at yung true translation. Okay? Sa Matthew 25:46, and they shall go away into everlasting punishment. Oh, yung everlasting punishment na yan. So, din yan? G22-20 yan? Hindi. Ang G22-22 yung righteous into life. Pero everlasting punishment, gagawin ba nating eternal yan? Biro mo, righteous into life, eternal. O, tama na yung translation. Pero G2022. Sa Mark 9:43, if thy hand open thee, pareho lang din yun. O, dito naman sa Luke, who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come, life everlasting. Ano yun? Eternal pala yun. G2022. John 1:4, in him was life. Anong life yun? Anong life yun? G2222. Soy. And the light, G2022 was the light of men. John 3:15, and whosoever believed in him should not perish but have eternal life. Tama. Tama? G2022. Eh, John 3:16, anong ginamit niya? Everlasting life. Pero G2022 dapat, kaya sabi ni Buddy Branham, ang tama talaga na translation ay not everlasting but eternal. Kasi G2022 yan. Paano nalaman ni Buddy Branham? Nagbabasa nga siya ng Hebrew and Greek lexicon eh. Ang kukulit nyo eh. Hindi yan sinabi ng anghel sa kanya, Buddy Branham, magbasa ka ng Hebrew lexicon kasi G2022 yan. Hindi. Masipag si Buddy Branham magbagsa. Part yan ng pagiging student of the word. Okay? So, he that believeth on the Son, that have everlasting life. Eternal life pa rin yun. G2022. So, marami yan, no? Kaya, paano kaya naisip ng taong ito na ang soy is soul? Diba? Tingnan natin. Kung ang soul ay soul at ang soul ay soul. Tingnan natin kung mapapatunayan niya ba sa message. Okay? Dito sa Thinkingsman Filter, Brother Felix, sabi niya, palakihin natin. Okay, sabi niya, notice that word cannot deny itself. Then it is satisfied or it's the desire. It's a desire of what? What made you desire it in the first place? Ano daw yung nagme-make desire mo in the first place? Sabi niya, because down in your soul, okay, tingnan natin kung yung soul is soul, ha? Di ba, sabi ng tao na yan, ang soul daw ay soul? Okay, sabi ng pastor na yan, soul daw ay soul. Pero, ano sabi ng propeta? Because down in your soul, ano meron? Down in your soul. Meron daw predestinated seed down in your soul. Ano daw yung predestinated seed na yan? Which was? So, nasaan yung eternal life? Down in your soul. Kaya hindi pwede, nung sinabi ng taong ito, na soul is soul. Tama? Pero hindi yan chismis, ha? Totoo talaga yan. Naka-blind item lang siya. Kasi hindi naman tayo kailangan magbigay ng pangalan eh. Because down in your soul, merong eternal life. Yung eternal life na yan, sabi niya, always laying in there. Always was in there. Okay? Now, another thing, dito naman sa Thinkingsman Filter pa rin, sabi niya, but when it comes to your soul, facing God, kaharap ka sa Diyos, kailangan meron kang eternal life. Sa iyong kaluluwa, facing God, it's got to have eternal life. Sabi niya, in that inside soul, mas nilinaw niya yung term.
Down in your soul kanina eh. Pero dito, dinirekta niya na. Is that inside soul, sa loob ng kaluluwa, that never dies. Okay? Sa loob ng kaluluwa. Ano yon? Eternal life. So, nasaan yung eternal life? Inside soul. It's always, it always eternal life. Yan. So, hindi uubra talaga yung soul is soul o soul is soul. Okay? Now, punta muna tayo mga kapatid sa original. Okay? Ano ang basa dyan? Psyche. Tama? Basa ka noon, psyche. Pero ang basa dyan ay psyche. Ngayon, yung pinagmulan talaga niyan ay Greek. Na ang basa talaga ay suke. Breath, life, soul. Yan. Hindi soe. Hindi soe. Di ba? Kundi yung Greek word na suke, okay, na meron siyang, pwede ang meaning niya ay breath, life, soul. Kaya, yung sinasabi niya na ang, ano daw? Soul is soul. Hindi iyon pwedeng i-apply dyan sa soe. Kasi ang soe ay hindi soul. Pero kung ang gagamitin mo ay suke, pwede mong i-apply yung salitang soul. Pero hindi lang soul, breath, life. Ngayon, pagdating ng middle 17th century, ano na? From suke to psyche. Ano ang tawag dyan? Hindi translation tawag dyan. Tama? Pagdating ng mid-century, naging psyche na. Tama? Psyche. Ano ang tawag dyan? Translation? Hindi translation ang tawag dyan. Yan yung sinishare ko sa inyo na transliteration. Yung binabago, yung mga letter. Kaya nagbabago din ng pronunciation. Hindi yan translation, transliteration. Kaya translation versus transliteration. Pag-aralan niyo yan. Okay? Para makadagdag tayo ng kaalaman. Now, sa Tagalog, kung natin sa Tagalog, psyche, the human soul, tama? Mind, o hindi lang human soul pala, mind, or spirit. I-translate mo sa Pilipino yan, Brother Junel. Ano ang sabi ni Pilipino? Ni Pinoy? Pag-iisip. Tingnan natin kung meron bang quote si Buddy Banham yan. Uy, meron sinabi si Buddy Banham. Ano sabi niya? Psyche, of course, means mind. Tama si Pinoy. Pag-iisip. Pero siyempre, hindi mo rin pamamalian human soul, mind, spirit. So, pwede kang pumili dyan sa tatlo. Okay? Kaya, yung soul pala, ay yung psyche pala, ay soul. Pwede yun. Pero not soul. Okay? Misleading yun. Okay? Kaya mag-ingat kayo sa taong ito. Pag-ingatan nyo to. Greek na lang. Mali pa. Dapat, ang nilagay niya ay ano? Psyche. Diba? Isol. Papayag ako. Pero, hindi soy. Okay, so Greek pa lang, misleading na. How much for sa mensahe? Paano yung pagkakatiwalaan pa sa mensahe? Greek na lang eh. Obab na eh. Kaya, ako, lagi ko yung winawarn na kung gusto natin na magturo, mag-alat tayo ng time. Aral tayo mabuti, siguraduhin natin yung mga information na bibitawan natin kasi mahirap mag-mislead sa mga tao. Pananagutan mo yan. Yung kanilang mga dugo. Okay? Kaya, suke, breath, life, soul. Yan yung Greek word. Okay? Buddy Banham naman, kinote niya yan. Ang kinote niya sa psychology, sabi niya, psyche,
of course, means mind. So, tama din si Buddy Banham. Pero hindi lang mind. Okay? Pwede mo ring soul or life. Okay. Now, sa etymology. Yung etymology naman, ito yung pag-aaral kung saan malalaman mo yung mga word of origin kung kailan na-invento yung salita na yan, kailan unang ginamit yung salita na yan, sino, basta yung origin ng salita, tatakbo lang tayo lagi sa etymology. Okay, hindi demonology Pero si Buddy Banham, nagbabasa din siya ng demonology. Okay? Di nag-preach siya ng demonology. Sa etymology, the basic meaning of the Greek word, psyche o psyche, ay ano daw yung basic meaning? Doon mo tayo sa basic meaning. Life. Okay? Tapos, although unsupported, sabihin, hindi mo sigurado kasi unsupported Some have claimed it. Ano kiniklaim na yan? Kiniklaim nila na yung psyche ay dinerive daw yan sa verb na psycho, nang ibig sabihin to blow. Pero although unsupported yan. Kaya meron pang included na derived meaning ang psyche. Psyche. Spirit, soul, ghost. So kung sasabihin mo na ang psyche ay soul, agree ako. But not so Kaya delikado yung taong ganun. Yung ganung nagtuturo. Yun ang iwasan nyo. Yun ang i-discern nyo. Yung mga ganung pastor, ganung mga teacher, na imi-mislead ka. Biro mo, bobo na tayo. Magiging tanga pa tayo. Ay, amen, pastor. Amen. Praise the Lord. Revelation. Headship. Soul is soul. Okay, punta naman tayo ngayon sa Sukey. Kasi ang basa natin kanina, psyche o psyche. Pero ang pronunciation talaga ng mga Greek scholar ay Sukey. Sukey. Okay? So pagka kaharap mo ay mga Greek scholar, dapat ganyan ang pronunciation natin Kundi iko-correct ka ni Master of Divinity. Sukey. Okay? Yan naman, ang code niyan ay Anong code niyan? G5590. Hindi G2222 kasi yung G2222 ay eternal life yun. So, ito namang Sukey ay iba naman yan. Kaya, hindi pwede na sa Greek word ay different word pero same meaning. Walang ganon sa Greek. Wala din ganon sa Hebrew. Sa English lang yan nangyayari sa totoong buhay. Na same word, same spelling, but different meaning. Different application. Okay? Sa Greek and Hebrew, walang ganon. Kaya iba ang Sukey sa Soe. Tama? Hindi. Sukey yan Psyche kasi, natin pa siya yan. Ano naman ang niya? Ano naman ang outline of biblical usage ng tinatawag na Sukey? Una ay breath, number 2 ay soul. Okay. So kung gagamitin mo ay Sukey, tama yung tao na yun. Kung yun ang ginamit niya sana, yung Sukey, soul. Pero ang ginamit na kasi, Soy. Di ba? Naging suhi tuloy. Baliktad. Di ba yung suhi? Yung pinanganak ng suhi, baliktad. Nauna ang pag suhi. Anong nauna? Paa. Tawag doon mga suhi ng pinanganak. Yan. Breath, soul. Human soul. Okay? So, punta tayo sa tinatawag na Greek Concordance. Yung Matthew 2:20. Ayan, saying, arise and take the young child and his mother and go into the land of Israel, for they are dead which sought the young child's life. Ano yun? So, G5590 pala yan. Sukey. Human soul, human life, human breath. Matthew 6:25, Matthew 10:28,
Yan, marami yan. Okay, pili tayo. Ayan. Therefore, that my Father loved me because I lay down my eternal life. Ganun ba ang ano dyan? Hindi G22-22 eh. I lay down my life, yung buhay niya as a human. G5590, human soul. Ano ba yung sukay? Di ba human soul, human life, breath? G5590 pala yun. Alam niyo ba, di ba naman? Kaya yung nag-lay down ng kanyang buhay doon sa Calvary ay hindi iyon Zoe. Hindi eternal life yung lay down. Kundi yung sariling buhay niya as a man. Okay? G5590. Ayan. Seeing is before speak of the resurrection of Christ, that his soul, hindi G22-22. Yung resurrection of Christ, that his soul ay ano? Ano yun? Ano yun? Eternal life yun? It's okay. Di ba? Hindi G22-22. Kaya may sariling life si Jesus Christ. Pero yung eternal life na nakay Kristo, yun yung G22-22, which is God. So, kaya, tayo tapos na. Meron dalawang Greek word para lang hindi tayo maging obog. Okay? Na, ang galing ni Pastor. Ang lalim. So, Diba? Nasuwit pala siya. Tapos, wawarningin pa kayo, mag-ingat kayo sa mga maririnig sa labas. Baliktad eh, suwi eh. Dapat sa kanya pala mag-ingat. Okay? Zoe, eternal life, comes from the Greek word Zoe, which means God's own life. Psyche, o psyche, o sa, anong tamang pronounce? Okay. Ano? Sa Greek talaga. Hindi, psyche nga sa English lang na ano yan eh. Ano? It's okay. It's okay. The basic meaning of the Greek word psyche or psyche o psyche was life. So merong dalawang life. Tama? Yung Zoe ay life din yan, pero yan yung eternal life, yun yan's own life. Pero itong psyche o psyche o suhe o ano ba yan, tamang pronunciation ay yan na yung buhay natin dito sa lupa. Yung o human soul. Okay, so meron dalawang buhay. Ganon din si Jesus Christ. Ganon din tayo. Okay? Kaya yung Zoe is soul, X yan. X yan tao na yan. X yan ganyan turo. Di ba? Any Greek scholar knows that the word eternal life comes from the word Zoe, which means God's own life. Okay? Because down in your soul, there was predestinated seed, which was eternal life. Okay? It's that inside soul that never dies, eternal life. So sa loob ng kaluluwa mo, nandoon yung C-O-E. Kaya yung soul, hindi siya yung C-O-E. Kundi yung God's own life, yung Zoe ay nasa loob siya ng soul. Kaya ekis siya. Ekis siyang turo na yan. Amen? Kaya babalik tayo. Balik tayo doon kanina sa scripture natin na tinatanong ko. Yung John 3:16 na everlasting life, ano pala yan sa Greek lexicon? Hindi, sa Greek lexicon. Oo, nga sa meaning. G2022. Yung John 10:15 na I lay down my life, ano pala yan sa Greek lexicon? 5590, magkaiba pala yan. Parehong buhay yan. Sa English, parehong life ang mababasa nyo. Ayan, no? Same spelling, same word, literally. Pero magkaiba talaga pala yan sa original manuscripture pag tumakbo tayo sa Greek. Yeah, that's why si Brother Branham pala
Meron siyang Greek in Hebrew lexicon. Nakukorek niya yung mga ano. Kaya nako-correct niya yung mga translation. Hindi lang naman si King James ang kino-correct niya. May mga ibang translation din siya na hindi siya totally agree. Okay? So I hope naunawaan natin ito kapag lalo pagdating sa Godhead. Magagamit ito lalo pagdating sa Godhead. Explain it. Okay, so I hope may natutunan. May natutunan tayo sa araw na ito. At I believe, hindi lang to basta knowledge, no? Hindi lang to information, I believe ito information, knowledge, but also it is really the revelation. Kasi propeta ang nangaral nito. Ginaya lang natin yung method, di ba, na kung paano siya nag-aaral. Kaya nakikita natin yung mga method niya, kung paano niya hinahanap. Kapag may mga confusing translation, pag may mga confusing English word, tumatakbo siya sa lexicon, Hebrew and Greek. Eh sabi niya, hindi greater. In-interpret niya eh. Much more. Di ba? More. Hindi daw greater. Kaya tingin ko, mga kapatid, ay hindi tayo magiging dogmatic. No? Wala na siguro dogmatic dito na ang gusto niya ng King James Version lang. So, buburahin mo na ba yung King James Version mo? O magdadagdag ka na lang? Ang maganda, magdagdag ka na lang ng strong lexicon. Para pag may confusing kang binabasa, tingnan ko nga sa strong lexicon sa original. Tingnan ko nga sa message. Tama itong Greek. Kasi kinote ba namin. Diba? Kasi meron din naman mga abuse Greek. Mag-iingat din tayo sa mga abuse Greek. Kasi may mga bagong mga modern Greek writer. Ina-abuse naman nila yung meaning ng isang Greek word. Ang tawag doon, abuse Greek. Okay? So, hindi porky Greek, absolute na rin. Kasi mayroong mga abuse din na mga Greek scholar, ina-abuse nila, tina-translate nila sa hindi tama. Okay? Ang tawag doon ng mga iba ay abuse Greek. Okay, kaya hindi talaga yung languages, kundi yung revelation ng tinatawag na message of the hour. Yun ang absolute natin. Okay, not literally talaga kung gusto mo lang ay King James na hindi, no? Mapapahiya tayo sa message. Kasi ang daming kinirek ni Buddy pa na. Nagbigay lang ako ng 2-3 example lang eh. Di ba? Marami pa yan. Kung talagang isi-search natin. So I hope naunawaan natin mga kapatid, yung mga binanggit dyan ng Bible dito sa King James na everlasting life, it's really eternal life. Okay? Say O-E. G2222. Yung I lay down my life ay soul or life, human life or human soul. Sikay. Tama? O sukay. Di ba? G, 59, 55, 90. So, may natutunan tayo. May natutunan? Meron. Okay? At hindi lang information, mga kapatid. I believe. Revelation ito sa atin. Sa araw na to. So, hindi tayo dito nagtuturo ng tawag na kung anong mga turo lang na gusto natin ituro, kundi both Bible and message. Amen? At I believe mapalad tayo sa munting ministry na to. Di ba tayo mapalad? Naka-aircon tayo dito. Di ba? Pagkatapos na ito, magkakainan pa. Inversion pa yan. Inversion na pa natin. Tanggapin na. Di ba? Maliit nga lang, pero maayos naman to. Yan na yan. Di ba? Biro nyo na. Hindi nyo ba natin papasalamatan ng Panginoon? Naka-aircon na tayo dito. Ang laki ng TV natin. Di ba? Si Alice. Ni sa totoo nga mga kapatid, hindi ko nga kayo, di ba, na dapat magambag-ambag tayo dito. Di ba, walang ganun. Kasi ayaw ko ng ganun. Ganun ang pinanggalingan natin simbahan eh. Kada may bibilin, ambag-ambag-ambag. Ikaw Brad, 5,000 ka, ikaw. Ayoko ng ganun. Sa akin, maging tapat lang sa Panginoon, okay na yun. Di ba? Kaya nga, ewan ko kung nandiyan si Buddy Roger, no? Sabi ko, binigay ko kay Buddy Roger yung mga gastos na mga ginastos natin sa mga nakalipas na mga araw at yung kung magkano yung nalikom ng mga offering, no? Ibabangga so na gasto. So, katulad ng ating Zoom.
ay magkano yan? 8,000 yan. Di ba? Wala akong tinetext sa inyo, okay, mag-love gift kayo kanya para maano, hindi. Dahil may offering naman, anong gagawin natin dyan? Di gamitin natin sa Panginoon yan eh. Di ba? Revelation na lang yan. Okay? O ministerial meeting. Wala naman ako, Brother Junel Mag-ambag ka ng 1,000, Brother Junel. Pakainin tayong pastor. Wala akong ganun. Kasi ayaw ko ng ganun. Kasi pabigat yan eh. Di ba? Oh, maghahayo ako, Brother Junel Oh, di ba? Ayaw ko ng ganun. Ang sa atin lang maging tapat lang tayo kung ano yung sinabi ng Bible. Di ba? Hindi natin kailangan pa na mag-ambag-ambagan. Pag naging tapat tayo, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Kaya, bukod sa inilabas tayo ng Panginoon, pinagpala tayo ng Panginoon. Di ba? Sa mensahe. Okay? Pero kung hindi talaga tayo nakatalaga sa perfect word, kapatid, may mga hiwalayan pa talagang mangyayari pag hindi tayo nakatalaga. Amen? At ako naman, handa ako kahit anong oras. Kung meron kayong nakitang mali sa turo dito, edi ilatag nyo. Titingnan natin. Baka nga meron. Di ba? Pero kailangan patunayan nyo ng code. Yun ang final word natin yung code. Kailangan tama yung pagbasa mo. Mamaya naduling ka lang. Akala mo nasa kaliwa, sa kanan pala application ng code na yan. Di ba? Kaya mahirap pong Alam niyo yung isang special person. Di ba 5 yung special man, special person Di ba? Pag binasa niyo yan, yung teacher, hindi mo daw pwedeng ikumpara yan saan? Sa pastor at sa evangelist. Di ba? Kaya kung meron tayong pang mali dito, ilatag natin. Kaya katulad niyan, nakita natin yung may maling katuruan. So, kino-correct natin, di ba? Kaya yung say OA, hindi siya soul. Yung suke, yan, soul siya. Human life o human soul. Okay? Kasi galing tayo sa turo na yan Hindi nyo lang naalala, pero tinuturo yan. Ng say OEI soul, tinuturo yan. Kaya yung new soul ay eternal life. Di ba? Eternal life yung new soul Mismo yung eternal new soul. Kaya papatayin yung old soul mo, ibababa sa yung eternal life. Yan yung soul mo. Amen pa, amen tayo. Oh, galing ni pastor. Revelation, ang lalim. Kaya na maging mga tuso tayo. Stay two soul. Diba? Hindi ba natin pinapasalamatan ng Panginoon? Di ba? Dapat nakita natin, doon natin pinapasalamatan ng Panginoon. Hindi lang yung kapag binigyan ka ng Lord ng 10,000, doon pala, ay, praise the Lord! Blessing, 10,000! Kapag binigyan tayo ng Panginoon pa ng malaking simbahan, doon lang tayo magkapasalamat sa Panginoon. Dapat minsan man lang makita ko yan sa testimony nyo. Nagpapasalamat kami dahil sa mensahe dito sa Message Tabernacle. Nakita namin yung malaking kaibahan. Yun ang blessing. Secondary na lang yung material things. Kahit material things, may blessing na to. May aircon, may TV. So, pagbukas nyo yan ng sliding window, kakain na lang tayo. Diba? So, sa material things, binless tayo. Pero, pero ang more blessing sa atin, mga kapatid, ang number 1, inilabas tayo doon sa simbahan na pinanggalingan natin. Yan ang blessing, yan ang biyaya, yan ang grace ng Diyos. Nailabas tayo. Hiniwalay ka na ng Panginoon, tapos babalik ka pa. Makikipag-fellowship ka pa. Kaya wala akong desire na makipag-fellowship sa uli. Hiniwalay ka na Hiniwalay si Abraham tsaka sino? Si Lot. Later on ba, nagbalikan ulit sila? Fellowship tayo, Lot ulit, fellowship. Hiniwalay na ng Diyos yun Hindi talaga pwede kahit anong gawin natin na love. Diba? Kaya dapat i-enjoy natin
Pasalamatan natin ng lubos yung ginawa ng Diyos sa atin na ikinam out tayo. And that's the blessing. Hindi naghihintay lang tayo ng sana maging milyonaryo ako. Hindi naman totoong blessing yan. Diba? Sana magkaroon kami ng cathedral ng church. Ang tunay na blessing, inilabas tayo ng Diyos. Sa turo na na ang pastor ay headship. Number 1 blessing yan eh. Kasi kung hindi tayo inilabas, nandun pa tayo. Kasi pag walang pastor, hindi mararapture. Walang magpe-present sa'yo sa langit. Diba? Ang blessing, hindi material things. Ang blessing, hindi dahil marami kayo. Magkakasama kayo, na nag-aawitan kayo. Hindi yan ang number 1 blessing. Ang number 1 blessing, inilabas tayo sa mga maling turo. At number 1 na dyan, yung pastor ay headship. Yan ang yan ang pinapasalamatan ko sa buong buhay ko. Kaya kung may rewind, ibabalik uli ako doon, aalis pa rin ako. I-reign uli, babalik uli ako doon, aalis pa rin ako. Diba? Pero ang Diyos ay tapat. Inilabas ka niya, magpapalain ka niya. Diba? Ako, masabi ko, God bless us. Amen? God bless us. Amen? Hindi man tayo may malaking simbahan, pero ang Diyos ay tapat. Hindi man tayo maging tapat, ang Diyos ay tapat. Tandaan niyo yan. Regardless, kahit hindi kayo maging tapat, pero ang Diyos ay tapat. One day, kapatid, darating ang time, mapupulfill lahat ng pinangako ng Diyos. May time yan. Hindi man tayo maging tapat, ang Diyos ay tapat. Okay? Kaya pagdating ng katapatan ng Diyos, dumating lahat ang fulfillment ng kanyang pinangako, mahihiya na lang tayo. Grabe ang Panginoon. Kahit hindi ako naging tapat. Dapat pa rin siya sa akin. Pero, kasi nga ang ibinigay sa atin, Conditional. unconditional covenant. Diba? Pero pag hindi tayo naging tapat, hindi naman ibig sabihin na okay lang. Pag hindi tayo naging tapat sa Diyos, may mga consequences. Yun lang. Yun lang. Diba? Kasi ang pangako niya, puproteksyonan ko, hindi ko hahayaan. Diba? Subukan nyo. Diba? Kaya, kung hindi man tayo maging tapat, ang Diyos ay laging tapat. Kaya, ang prayer natin, mga kapatid, na lagi tayong kahabagan ng Diyos. Okay? Kasi, ang nakakakita at nakakaalam, ang Diyos eh. Ako, hindi ko alam. Outside sa sarili ko, outside sa pamilya ko, hindi ko alam kung ano naman yun sa inyo. Pero ang prayer ko lang, ang biyaya at habag, ay lahat ay dumating sa atin. Okay? Family ng bawat isa, family Beltran, family Father Junel, family Father Aris, family family ni Father Joel, family ni Father Felix, Brother Roger, di ba, Father Rolly. Amen. So bawat pamilya ay ang habat at biyaya ng Diyos ay patuloy niyang ibuhos sa atin. Ang higit sa lahat, proteksyon. Di ba? At ang proteksyon natin, walang iba, ang salita ng Diyos. May mga pagsubok dumating, may mga tinatawag na sakit, ang Diyos pa rin ang ating proteksyon. So yun lang mga kapatid, mas higit kong pinapasalamatan ang Diyos. Hindi lang sa dahil may mga financial blessing, kundi mas higit kong pinapasalamatan siya sa every Sunday na pinapadala niyang mensahe. Whether na online or physical man, mahalaga ay naririnig mo ang mga mensahe every Sunday, yan ang mas higit natin pinapasalamatan.
God bless you all at binabalik ko na sa ating kapatid, no? Nandito pala si Buddy Roger, hindi ko na napansin kasi. Full screen kasi yung ano yung lumalabas sa laptop ko. Siguro bigyan ko ng pagkakataon si Buddy Roger na yung mag-report doon sa mga offering tsaka doon sa mga expenses. So bigay ko muna kay Buddy Roger, Buddy Felix. Okay, Pastor. Pwede ko ba ma-share yung Pastor, yung Excel? Sa Excel. Oh. Si-share ko lang po mga kapatid. Nakikita niyo po ba? Yan, okay. Ayan. Okay na. Bali mga kapatid, magandang umaga, no? Magandang umaga sa bawat isa. As of April 28, meron po tayong offering. As of April 28, 2024, meron tayong 20,650 pesos na total offerings, no? At meron din tayong mga pinaggamitan na cash out. Halimbawa ito, 1,000 gift to Pastor Tomas for AR application. And then 500 TMT BIR affidavit, notary and photocopies of TMT SEC registration documents. 150 ledger, 1,000 processing of TMT BIR documents, 1,000 gasoline expenses for ministerial meeting in Cavite, Brother Aris and Brother Rolly. 300 Brother Harris motorcycle gas, Cavite ministerial meeting. And then nga ito yung 4,000 na pagkain natin nung last Saturday, no, for ministerial meeting TMT Antipolo Church. And then yung ating Zoom subscription. Ito po 8,000. At tumutotal po lahat ng nilabas natin from the offerings ay 15,950. So may natira po tayong 4,700 pesos sa ating offerings. May binabanggit pa si Pastor John na okay, para sa yung $5, Pastor. Ay, kasama yung $5, yung dating offering pa yan eh. Hindi ko na... Ayun, so bali ang ating offering as of today, Pastor Joe, at total ng 4,700. Plus $5. And kung meron pa, plus $5. Tapos meron po tayong kasiyahan na doon sa ating subscription, idadagdag po natin ito. So sa ating subscription, yung meron kasiyahan na mag-share ba? Ilan, Pastor Joe? Okay. Okay, salamat, Brother Roger, no? At mahalaga kasi din no, na meron tayong mga ganyang announcement. Amen, para makita natin kung saan napupunta yung ating mga offering, no? Actually, ang gusto ko sana, wag bawasan, Brother Roger eh. Kasi hindi talaga pwede. Ang gusto ko sana yan ay ipunin hanggang lumaki. Tapos ay kapag may bibilhin na property, ipandadagdag. Kaso hindi talaga pwede. Kailangan talaga nating sa pangangailangan, no? Pangangailangan. At siguro sa mga dadating pa ng mga araw, no, ay siguro kung loobin ng Panginoon, no, sa ako ipagpe-pray ko yan. Merong sana meron kami tinitingnan na lupa, no? O, tinitingnan pa lang. Pinagkaplanuhan pa lang, no? Na lupa na sana ma-award, no? Kasi ano yan eh, tawag doon yung bidding, no? Bidding sa pag-ibig. No, merong nagbigay ng information na merong bidding sa pag-ibig na lupa na magdadaon ka tapos maghuhulugan ng monthly. So I pray sana yan yung pagkaloob ng Panginoon na ma-award as bidding tapos magda-down ako at meron namang pang-down na dahil alam niyo naman talagang nagtatabi tayo para sa gawain sa Panginoon. So pag-pray niyo no na sana mai-award no yung pero pag-ibig bidding alam niyo naman sa bidding kailangan palakihan ng down. Kasi sino pinakamalaki ng bidding sa kanya ibibigay. So sana ay by faith na lang na pagkaloob sa atin yung bidding na yon, no? At yun ay blessing sa atin. Okay, so God bless you all. Salamat kay Brother Roger, ano? At Brother Roger sa kanyang reporting, no, dito sa ating financial. At siguro announce ko na rin, no, malapit na po yung ating tinatawag na fellowship, no, sa La Union.
At naka-ready na rin La Union. Nakapag-rent na sila doon ng isang maliit na resort. Nirent nila yon from 3 p.m. ng 18 hanggang 3 p.m. ng 19, linggo, no? Sa 3 p.m. ng Sabado hanggang 3 p.m. din ng linggo. Okay, so ang counted nun ay isang araw, sa araw bilang. So nirent nila yun ng 20,000 plus, no? At yun ay sinagot na nila. Then, ang atin namang pagbiyahe ay dadala kami ng lunch natin, no? Lunch. So sa biyahe na tayo kakain ng lunch. Then pagdating doon, merienda. Tapos yung dinner, sagot na nila. No? Dinner, na Sabado ng gabi, dinner. Then breakfast, lunch, saka merienda. Sagot na nila yon kasi tinawag sa pastoralan. So ang i-prepare lang namin dito ay yung ating lunch saka merienda. Prepare kami dito. Okay? At bibili tayo ng pagkain para yung isa na, hindi naman, syempre yung iba hindi naman makakapagdala-dala ng kanya-kanya, no? So para sigurado ay dito na sa bahay gagawin yung preparation ng pagkain. Okay? Mga sandwich, tapos yung tanghalian natin. So we pray na sana ay lahat, no, na yung mga nagpalista ay makasama. Okay? At ayun, magaling na pala yung aso ni Brother Rolly. Ayaw mo pagka pasyal ko dyan. Bila natin ng kanyan, dog can. Magaling na. Kung pinabayaan ni Brother Rolly, baka nakalibing na yan. Brother Rolly. Wala na. Kaso 8,000 yan. 8,000. Grabe. 8,000 o aso. Ipon ko. Ipon ko. Sacrifice Pero yung ipon buhay ko. na buhay naman si Doggy. Buhay na buhay si Doggy. Ayan. Medyo, pa siya, medyo mahina pa ng konti. Medyo, Ano lang siya, parang hindi pa siya masiglang magkikilos. hindi pa sigla. At least, nakasurvive na. Nakasurvive na. So, yun lang mga kapatid. Salamat sa inyong suporta, no? Sa patuloy, no? Na kahit na online lang, no? Kahit na online, ay doesn't matter. Mahalaga. Pa siya, gusto niya Ay, tulog ng tulog. di ba? Hindi ayun. Mukhang maglalabasan ng aso dito. Hindi pwede sa akin, mabigat eh. Mabigat to. So yun lang, sana ay Tulog ng tulog pray pa. natin. Si Brother Joel ay susunduin ko ng Thursday ng hapon, gabi, no? Brother Joel. Hindi, Friday ng gabi. Yan, mga ganyan. So, susunduin na. Huwag kang mag-alala, sunduin kita ng expander. Expander naman. Susunduin natin, tapos diretso sa Antipolo, then so alam na natin yung ating mga pick-up point, no? Ang pick-up point ay sa Cubao, no? Pick-up point. Tapos sunod sila Sister Cora, Brother Roger sa Centris, no? Sa Centris uli. Doon sa 7-Eleven. Sa Centris. At yun lang. Eksakto 12:00 nata, no? So God bless you. Balik sa iyo, Brother Felix. Okay, salamat Pastor Joe. Gayon din kay Brother Roger sa pag-report. Report. Amen. Siguro dumango na tayo sa closing prayer. Aking inaatasan si Brother Roger siyang mag-lead sa atin sa ating pagsasara ng ating gawain. Amen. Ay, teka muna. Nagkaroon lang ako. May tanong. Ano ba, Brother Roger? Sa Fairview ba yan o inuupahan yung bahay? Fairview pa rin ito, Pastor Joe. Fairview pa rin ba pa? Akala ko sa ibang bahay. Yung dati pa rin namin, no? Kasi wala pang Ay, contractor nagagawa dito. So, maghanap pa ng contractor bago kami lumipat. Okay. Mahirap na. Lipat-lipat na Gagawa. naman. Oo nga eh. Sila lipat-lipat yung gamit eh. Yung pinakamahirap yung lipat-lipat. Pero siguro final na yan pag nagawa. Final na lipat na yan. Last na lipat na pag nagawa. Final na yan.
Talagang More than, more nilagyan naman natin. 10 times na eh. More than 10 times na ako lumilipat. Kaya nga, Ang huling, yung siguro gamit- ang huling lipat natin sa ano na, tayo lahat sa langit na, ang huling lipat natin. Sana. Sana. Kaya Wala nang naiintindihan naman hirap natin. doon, wala nang Yung hirap. kalagayan nila Buddy Roger, no? Na yung paglipat-lipat kasi, yung mga gamit na di-displace, no? Hindi maano, kaya naunawaan naman natin, no? Kaya may darating ang time na huling lipat na. Huling lipat na. So God bless you. Balik sa iyo, Buddy Roger. Closing prayer. Praise God, tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, kami pinagpapasalamat, Lord God, sa muli naming pagsasama-sama sa Antipolo Church, maging sa Antipolo at maging sa Zoom. Panginoon, salamat sa mga kapatiran, Lord God, na binigyan mo, Panginoon, ng lakas, Panginoon, na maka-attend dito at makarinig ng mga salita. Salamat, Lord God, sa iyong mga mensahe, Panginoon, mga pag-aaral, Lord God, na patuloy, Lord God, na pinalilinaw ang mga bagay-bagay about sa mensahe, about sa Bible. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa iyong mga protection sa bawat isa. Maraming salamat sa iyong financial blessings, Panginoon, at ang mga kagalingan, Lord God, sa mga bagay-bagay, Panginoon, na mga sakit, Panginoon. Even sa amin, Lord God, na mga mahal na mga alaga, Panginoon, ikaw ang patuloy na nagbibigay protection sa kanila. Salamat, Lord God, sa mga bagay na yon. At ingatan mo ang bawat pamilya, Lord God, sa muli namin pagsabak, Lord God, weekly, Panginoon, sa aming hanap buhay, sa pakikihalubilo, Panginoon, sa mga kakilala namin, Lord God, mga office mates, Panginoon. Ikaw ang patuloy, Lord God, na magbigay sa amin, Lord God, ng karunungan, Lord God, kung paano kami kikilos at kagabi ng Holy Spirit just to be like Jesus, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Lord God. At kami nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin, Lord God, sa tanging pangalan lamang ng iyong bugtong na anak, Panginoon Kristo ang aming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah. God bless you. God bless you. At ingat, dahil ano pa rin ngayon, mainit pa rin eh. No? Mainit pa rin talaga ngayon. So, mag-ingat tayo sa sa heat. Sobrang init. Brother Felix, Brother Roger, Brother Joel, Brother Rolly, God bless you. Sila Tolentino family, God bless, Brother God bless, Julius, God bless. Sir Cora, God bless. At pagpalain tayo ng Panginoon sa araw-araw. Ingatan tayo. Amen. So God bless you all. Bye-bye. Sure. Picture daw. Wala na, namatay na yung Napicturean ko na, napicturean. Isa pa picture. Ayan, si sister. Ako lang ako, init kasi. Okay. Wait lang. Ayan, yan. Okay, 1, 2, 3. Okay, God bless us all. Bye-bye. Let's go.